Kailangan talagang mag-invest din sa magandang lahi. Oo. Kasi sabi nga nila, quality over quantity. Yan. So pag papipiliin kung ano yung mas maganda, syempre yung mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan. Sa araw po na to, andito po ko sa Barangay Ikan, Malasiki, Pangasinan. Kasama ko po ngayon isang accounting tech po si Sir Dariel at sumubok sa pagpa-farm ng baboy at saka sa vegetable farming. Kaway-kaway Sir Dariel Padilla Alcantara. Kaway-kaway tayo dyan. At pag-uusapan natin ngayon kung gaano kaganda ang advantage ng pag-aalaga ng inahin. Ayan. At sabay ang mga fattening. Yan sa likod niya po. Yun. So tatanungin natin si Sir Dariel kung gaano kaganda yung kitaan dito. Ayan. So, Sir Dariel, ano ba yung advantage at maganda dahil nag-alaga ka ng dalawa, both yung pag-iinahin at saka itong fattening? Ang kinaganda nito, doble po yung kita. Kasi pag sa nag-inahin ka, napaanak mo siya, yung magiging anak niya, hindi mo na kailangang bilhin para gawing fattening. Pwede mo na siyang gawing fattening na mismo pagkaanak niya. So, ayun. So, ibig sabihin po, Sir Dariel, dalawa ang pwede mong kitain. Opo. Kasi makakatipid ka dun sa una, yung sa inahin niya, sa biik. Hindi mo na bibilin kasi yung ibig eh. Oo. So, ayun. So, ganitong pag-aalaga sa Dariel, gaano karami yung baboy mo dito ngayon? Sa fattening po, 26 na piraso po. Oo. Sa inahin, may 7 po na inahin po tayo na panay buntis na po. Buntis na lahat? Opo. Naku, pag sabay-sabay yun, mga ilan yung estimated pag ganun? Estimated po na... Pag nanganak sila. Halimbawa sa yung mga last na nanganak nila, ilan yung anak? Kada isa po, pwede siyang manganak ng pag konti lang po, mga 7, 8, ganon. Pero pag maganda talaga yung 10 to 14, ganon po. Ganun karami? Oo, ganun karami po. Sir Dariel, dito sa area mo na to, ano yung mga breed na meron ka dito? Ang breed po na meron po dito, Landrace po, tapos large white. Okay. Pero ito po, binread ko po, kinurspeed ko po sa Duroc Pit Train. Itong mga patining ko is, na po. Yung similya po na ginamit ko dito is Duroc Pit Train po. Pero yung inahin po, Landrace po siya. Landrace? Opo. Ayan. So ano pa yung iba, yung pinaka, mo dito, yung pinaka magmamalaki mo? Ang pinagmamalaki, isa sa pinagmamalaki ko dito yung kabibili ko lang po yung Danbred F1 po. Ito? Opo. Ayan. Saan galing to? Binili ko po siya sa sa company po ng Danbred po. Oh. Bago pa lang po siya, 8 months pa lang. 8 months ganito nakalaki? Oo. Ano ba ang advantage nito pag nagkaroon ka ng ganitong breed? Based po sa kasi nila, marami po siyang umanak kasi. Tapos mabilis daw pong lumaki. Sa ngayon po, susubukan po kung ano yung magiging resulta. Ilan yung pinaka maraming anak niya? Naabot na? Based po doon sa mga unang nakabili, na nakikita ko rin po, umabot po siya ng mga 18 to 21, ganun po. Depende. Ganun? Opo. Ganyan na breed? Ganun po. In-hit pala siya ngayon, ano? Yun po, okay rin po, yung mga panak niya, yun nga lang po, may mga din po, pero depende na rin po yun sa pag-aalaga. Pag-aalaga din. Kasi marami po yung anak niya eh. Anong breed ulit? Danbred F1 po. Danbred F1. Saan nakakakita yun? Search nyo lang po sa sa Danbred po mismo. Ayun. Tapos may mga distributor po sila doon na pwede nyong i-contact. Ayun. So yan, pwede po yun, ganun. Opo. Pero dito ang pinakamarami mo ay large white. Large white po. Landrace. Landrace. Ito po, mga Landrace. Landrace. Yan. So yan, bakit ganyan yung napili mong breed? Ang Landrace po kasi, maalaga po siya sa anak niya. Tapos marami pong umanak. Tapos yung mismong gatas niya po, okay po yung paggatas niya. So yun ang maganda pag sa inahin. Sa inahin po. Okay. So halimbawa sa anak na naman, pag sa anak nila? Sa anak po, kung ang target mo is fattening po, mas maganda i-cross mo po siya sa mga Duroc or Duroc Pit Train, mga ganun po. Mga terminal lines po. So may sarili ka ditong lalaki? Ay, wala po. Anong ginagawa mo pag ganun? Ang ginagawa ko po, artificial insemination po ang ginagawa ko. Ikaw na mismo? Ako po mismo. Pero minsan po sa mga technician po mismo.
Sila pupunta. O, Apo, ikaw. sila po Oo, mismo. yan. So, yun po yung advantage mga Oo. mga Hinday. Pero ikaw, narunong ka na. Opo, ako na mismo pag Oo. hindi available po yung mga technician or mga AI service, ako na po mismo. Tapos makatipid na rin po, ganun. Oo, so yun. Uh, So, ano pa yung tingin mo na pinakamaganda sa pag-aalaga ng baboy? Tingin mo? sa pag-aalaga po ng baboy, although mahirap po siya, pero dito po kasi, ikaw mismo yung boss hawak mo yung oras mo. Mhm. Kumbaga, ikaw yung kukontrol sa kung ano yung pwede mong gawin, Mhm. kung paano mo siya palaguin, mga ganun po. Mhm. Sa last na nabenta mo na baboy, ilan piraso ang nabenta mo? Yung nabenta ko po, 6 po, tapos 5, mga 11 po. Madami din. Opo. Magkano ang kilo ngayon dito sa inyo? Medyo mataas na po. Pero, hindi ko lang po alam kung magkano po yung talagang presyohan po ngayon ng live weight. Live weight. Yes po. So, pang lechon, Oo. medyo mahal-mahal na din. Oo po. Ayan. So, sir, ano ba yung pinaka-challenging sa pag-start ng ganitong klaseng farming? Challenging po kasi sa akin kasi ngayon po na nag-start pa lang ako, yung ginagawa ko po, mostly manual po muna, yung mano-mano pong Mhm. pagpapakain, pagpapaligo. Yun, doon po ako nahihirapan. Mhm. Pero hoping soon po, ma-upgrade po yung mga kulungan para kahit papaano po guminawa din yung trabaho. Oo nga, ano. Opo. So, gaano yun ka challenging din sa'yo dahil from accounting tech ka Yes. tapos napunta ka sa farming. Paano mo yun na shift? Dati naman po hindi ko rin alam kung bakit dito ako napunta sa pagpa-farming, tapos parang nagustuhan ko lang din po siya. Ayun. So, siyempre, pagka ganito, graduate ka, anong sabi ng parents mo? Siyempre, ganun. Parang din, syempre nanghihinayang din po sila sa sa pinag-aralan ko, ganun. Pero suportado naman po sila sa ginagawa ko. Oh, kasi kumikita ka na. Yes po. Ayun. So, Meron din naman po. maganda ba kitaan sa baboy? Sa tingin mo? Sa'yo, sa pag, mo lang? Opo, maganda naman basta marunong kang humawak ng pera, marunong kang magpaikot. Yes po. So, medyo magastos din ito. Magastos po siya sa pagkain. Yun po ang totoo. Oo. Pero kaya naman po basta meron naman po tayong mga alternative like mga pwedeng ihalo, mga ganun kung gusto makatipid. Oo. Pero ang ang disadvantage, medyo matagal sa lumaki. Yun nga lang po, medyo matagal nga lang lumaki pag more on mga ganun, yung mga halo-halo. Kumpara po sa mga pure feeds po talaga, most Ganito. especially po sa mga patining po natin. Ganito sila kataba. Yes po. Ayan. So, ganun pala ka-challenging din ito. Pero sa tingin mo, ano yung mga future na mangyayari dito sa farm nyo? Sa ngayon po, hindi ko pa masasabi, pero hoping na maging maganda yung mga susunod na maging resulta. Ayos. Kasi dito, medyo yung madami pa po kasing dapat ayusin. Oo nga. So, siyempre ito, pag nag-start ka talaga, anong year ka nag-start dito? Nag-start po ako, dati na po kami nung before pa po, tumama yung mga ASEP. Tapos itong pandemic po, after pandemic, nag-start po ulit kami year 2023. Sa isang inahin lang po yon. Tapos napaanak po din yung mga babae po iniwan, tapos ginawa naming inahin. Tapos yun po, tuloy-tuloy na hanggang ito, napadami po. Ayun. Sa tingin mo, sir, ano ba yung yung pinaka-challenging sa pag-aalaga ng baboy? Ano yung pinaka-mahirap? Mahirap sa yung paglilinis, ganon. Kasi sa akin kasi, pa siya, gumagamit po ako ng patubig po sa pagpapaligo. Tapos, mano-mano pa sa mga pagpapakain, ganyan. Sa isang araw, ilang beses ka nagpapakain? Dito po sa bukid, 2 beses lang po. Pero doon sa bahay, yung po doon, 3 beses. Kasi may ingay po sila pag di napapakain. So pag maingay, maraming magreklamo. Isa rin yun. Barangay Icon. Ayan, so kailangan mas dito kasi wala kang katabi. Opo, yun. Ala, Yun kain. ang kinaganda lang po dito sa bukid. Ayun. So sa pag-aalaga mo ng baboy since 2023, gaano na karami yung baboy na nabenta mo? Marami na po. Kasi dati po,
puro ano lang po, piglet production po talaga ako. Mhm. Hindi po talaga ako sa ano, fattening, sinubukan ko lang din po. Mhm. Hanggang sa yun po, hanggang ngayon po na meron po ulit na ano, sinubok ulit. Mhm. Sa pinakamarami na nabenta mo sa isang buwan, pag nagano kayo, sabay-sabay sila. Sabay-sabay sa ano po, sa piglet. Oo, sa piglet. Sa piglet, dati kasi ano po, may mga batch-batch po. Mhm. Parang paikot lang din po kasi yung ginagawa ko eh. Mhm. Pag yun yung pinagbibili ko ng pagkain, parang paikot lang po yung ginagawa ko. Oh, kailangan medyo rotation lang din Ah, ng rotation kapital. lang po kasi lalo't ano, ito pong nag-umpisa pa lang. Medyo magastos. Magkano magastos. kapital nyo pag start nyo ito? Ang kapital po namin dati, ano po, 30 plus ata yung sa ano, unang ano eh. Yung sa inahin po namin. Mhm. Kasi dumalaga na po namin nabili nun. Pero pa pagkain. Ayun. So yun, doon nang umpisa lahat Opo. since 2023. Oo. Tapos ito, magkano bili mo nito? Diyan po, bili ko po, 38,000 po. 38,000. Oo. Oh, ayos ah. So hopefully pag ilang buwan ba dapat manganak yung baboy? Ano po, 114 days po. Bago pagkatapos ng 114 days, doon na mga anak yung baboy. Mhm. Pag na AI. Ganun din po. Paano malalaman pag buntis na sila? Ay, may mga ano po, mga hindi na nag-reheat, ganun po. May mga sign po. Mhm. Tapos sa behavior, Mhm. din sa ano, lalaki na yung tiyan. Tapos makikita mo yung sa ano, dede nila mismo. Ilang months ba o months? Tulad nito. Months pa, 114 days po. Yung hindi yung Mula AI. pag na-AI mo, ilang months bago natin malaman na buntis na siya. Yun. Ay, ano, yun, sa akin po kasi medyo maselan po kasi pag-detect minsan eh. Mhm. Most, especially sa mga ano, mga dumalaga pa lang, mga ganon. Mhm. Pero mga 2 months ganon, pwede na siguro makita. Makita mo na Mm. na may mga changes. Opo, lalaki na yung tiyan. 2 to 3 ganon. Tsaka pero- hindi na nag-hit, no? Oh, Pag sa first month pa lang kasi, halos hindi mo pa masyadong makita eh. Mhm. Mga 3 ganon, malaki na. Parang ganito po, Oo. malaki na yung tiyan niya. Ito, ilang months na to? Ano po, 3, mahigit. Okay. So may mga ano ka din, may mga nakasulat ka din. Opo, may mga Listahan. ano rin po, listahan, may mga records po. Mhm. Kung kailan po NAI, kung kailan manganak, mga ganun po. Mhm. Para ma-monitor po kung kailan yung panganak nila. Sa tingin mo, ano mga dito future plans? Ilan yung inahin na ita-target nyo sa mga susunod? Sa ngayon po, wala pa akong ano eh. Pero ang target ko lang kahit mga 10 lang po. 10. 10 lang na ano. Sa inahin 10 lang na po. yon, ilan yung kaya niya i-produce? Buwan-buwan, meron merong inahin na, merong biik na Opo. papalabas. Yes po. Oo, kailangan pag nagkuha ka pala ng inahin, yung ganitong business mo, yung pabiik, maganda ang quality. Oh, ang maganda. Katulad Kasi- niyan. Yes po, kailangan talagang mag-invest din sa ano eh, magandang lahi. Oo. Kasi sabi nga nila, quality over quantity. Mhm. Yan yung sabi nila. Ayun. Kailangan mag-invest sa ganun. Oo. So, 10. Sa 10 na yon, may may competition ka na kung ilan yung palabas sa isang buwan, ganun. Estimated lang po kasi syempre hindi rin natin masasabi kung Oo. ilan yung magiging anak. Mhm. Depende na rin po kasi sa ano eh, kung maganda yung pagka-inject ng similya, mga ganun. Mhm. Or kung hindi stress yung mga baboy, mga ganun po. Maraming factor pala. Maraming factor consider. po. Hindi basta-basta rin po kasi. Mhm. Pero sa tingin mo, dito sa area mo na to, kasi nakapag 2 years na, Mm. magti 3 years na kayo, 3 years, next year, so medyo, sa tingin mo, ano nang napundar mo dahil sa pagbababoy? Sa ngayon po, pinapaikot pa lang talaga. Andito pa yung kung ano yung mga kinita namin. Dito lang din talaga umiikot muna. Ayun. Yung yung kuliglig, yung service, yun din. Hindi. Yung kuliglig po sa sa pagpa-farming po yun. Sa farming nakita. Opo. Ayos. Sa baboy, pinapalaki pa, pinaparami? Sa baboy po, paikot pa lang po muna. Pinaparami pa lang. Oo, andito pa lang po. Ayun. Lalo't nag-uumpisa pa lang po kasi. Pero nag-upisa kasi kayo sa isa. Opo. Isa lang. Tapos ngayon, gano'n na karami yung baboy nyo na nalagaan? Yung ngayon lang. Ito lang yung pinakamaraming baboy. Dati, nag-umpisa kami, isa-isa lang inahin. Ngayon lang ako sumubok na magdagdag, mga ganun. Dito, nasa 16 sila. Sa patining po, 16. 16 plus itong 7.
Tapos ano, lima yung inahin dito. Inahin dito. Tapos 4 na dumalaga. So 9, 16, bali ilan na yon? 9, 25. 25. 20 plus doon sa Plus kabila. 4, 29. Tapos Oh, plus 12 doon sa kabila. madami na. 10 patining tapos Oh. 2 inahin. Sa pagpapakain, gaano karami ang pinapakain mo? Sa isang araw, ilang kilo ang napapakain? Sa pagpapakain po, tinatansya ko na po yung may sukatan po ako na tabo. Mhm. Yun po yung per head ko po. Mhm. Pag malalaki na yun, pinupuno ko po yun. Pag medyo malilit pa po, tinatansya ko, medyo binabawasan ko ng konti lang po. Sa isang linggo, ilang napapaubos mo na sako? Ito. Sa isang linggo po, pag lahat na po sila, Mhm. sa 10 sacks po. 10 sacks? Oo, Anong feeds yun yung ginagamit mo? feeds ko po, Bimig po, tapos Ultra Pack. Ultra Pack. Medyo mahal yun. Medyo mahal. Magkano bilhin yun pag ganun? Sa sa Bimig po, 1,850. 1,850? Pero sa breeder po, 1,480 lang. Mhm. Tapos sa yung Ultra Pack, kinakain po nila 1,900 plus ata. Nakalimutan ko yung exact po. 1,900 plus. Price. Mas mahal. Opo. Mas mahal nga lang po. Pero itong mga inahin kasi standby sila. Ilang years ba dapat sila maging profitable? Yung tuloy-tuloy yung pag-breed nila na papalitan Sa mo na sila? sa inahin po, pag pag maganda pa po siyang mga anak, okay pa yon. Mga ilang years? Sa years po, depende na rin po kung gaano kaganda yung anak eh. Doon mo makikita kung pwede pa siya or hindi na. Hmm. Hmm. Bagong anak lang po kasi mga yan. Ito sila. Kasi nag-start po ako sa isang lang po, inahin. Mga anak na lang. First timer po yung mga yan. Mhm. Yung mga inahin po na, isang beses lang po ng anak. So 1-year-old pa lang sila. Parang ganun po. So bago sila buntis, ilang months o ilang taon? Isang taon? Bago magbuntis, kailangan Nakaano muna. maka 8 months muna sila Okay. para bago i-breed. Para totally po sila. Pero tuloy na yun, 8 months, diretso na. Opo. Ay. Opo. 8 months up. Pwede na. Yun po yung suggested po talaga. Ayos. Kaya ito palang Opo. isa 8 months to, Oo. papabreed na nila. Paano naman sa fattening, Sir Dariel? Ilang months bago siya niyo ipapa-release? Kasi magastos din eh. Sa fattening po kasi, mula panganak po siya, since birth, ang ko kasi target ko hanggang po siya, 5.5 months or to 6 months po, mula pinanganak. Okay. Doon ang releasing niyo. Opo. Pero kung ang ginagawa ko kasi, nakabilang po siya sa sack. Parang per head po, kailangan niya makaubos ng 4 sacks per head po. Yun ang bilang ko sa kanila. Ganun pala. Oo. So 4 sacks yun. So almost 4 sacks. Sa 4 sacks 2,000, 8,000. Yes po, ganun. Kung mga kulang-kulang, mga 7,000. Pero kung kaya naman niyang kung na-reach niya kagad yung target kilos, kahit hindi niya pa maubos yung 4 sacks, mas maganda. Mga ganun po. Mas tipid ka doon, mas malaki yung dagdag kita mo doon. Sa almost 6 months na yon, ilang kilo na yon sila pag ganun? Sa 100 kilos up. Okay. 90 to 100 kilos up na po pag mga ganun. Magkano pinakamahal mo na presyo na benta mo yung baboy dati? Sa patining po, Sa pag-aalaga mo sa patining. Pinakamataas na presyo ng baboy 192 to 205 lang po, ganun. sa patining. Patining. Pero sa big kasi, yun, ang ko dati. Sa 6'2", ganun. 6'2", isa. Sa biik pa lang ilang months yun? Sa ang releasing po kasi namin dito, 45 days po talaga. Okay. Kinokomplete namin bago namin i-out. So mas malaki kita din doon? Opo. Yun. Sa piglet production. Sa piglet production. So ito talaga ngayon, sinubukan mo lang patining? Opo. So itutuloy mo pa? Pag may mga opportunity okay din, Tutuloy? tapos may budget po, pwede pa naman po kahit Tuloy pa? Opo. So anong pipiliin mo? Patining o piglet production? Kung pagpipiliin ako, sa piglet production talaga. Bakit? Kasi parang sa gastos pa lang po kasi medyo masakit po yung gastos sa sa patining. Sa lang po, ang lang po ng inahin, matagal nga lang pong maghintay. Pero pag marami naman po yung anak, bawing-bawi rin po. Tas sa presyo. Kung maganda yung presyohan. Maganda yung presyohan. 6,000 ba naman, no? Tapos di mo naalagaan. Yes po. 45 days lang.
Hindi masyadong ano yun. mahirap. Pinakamababa po ngayon is 5,000 to 5,500, mga ganun po sa Kikita piglet. ba yun? Kikita na yun. Kita na po yan. Kasi Oo. dati mura lang po ang bentahan ng piglet eh. Mhm. Ngayon po mahal ang piglet. Ayun. So, yun po mga totoong Inday. At least alam nyo. Yan. So, pag papipiliin kung ano yung mas maganda, syempre yung piglets. Kasi nga, hindi mo na siya ganun katagal alagaan. Oo. Tapos yung presyo niya medyo maganda. Kung mabibenta mo siya ng 6,000 o 5,000. So, 45 days releasing na. Bawi na. Bawi na. Oo. So, kaysa sa itong magpatining ka, mas malaki yung lalabas mong pera, Risky iruruling po mo, siya. na almost 6 months mo siya ibebenta, 100 plus yung kilo. 100 kilo pataas na yun. So, Tas risky po masyado. risky masyado yun, yung Oo. risk. Kaya, yun yung mga technique na sinishare sa atin ni Sir Yes. Dariel. Magti 3 years na sila sa pag-aalaga nito. Hopefully, nadami pa at lalawak pa yung Sana kanilang po. kasi nag-focus na sila dito sa piggery ngayon at backyard na piggery, tapos meron din silang vegetable farming. Yes po. Ayan. So, pwede nyo, kung gusto nyo bumili, binibenta nyo, di ba ito? Yes po. Ayan. Hopefully, mga March, pwede na i-release. Oo. 45 days. 45 basta days. po. Ayun. So, at least na kapag share si Sir Dariel, no, kung papipiliin kayo, ano mas magandang kitaan doon sa pagpipiglet or sa pagpapating. Kung may budget, pwede kayo magpatining. Pero nakadepende naman po sa inyo yan kung saan kayo masiyang. Kasi meron yung iba, syempre masiyalan po sa pagpapaanak. Mhm. Meron din yung iba sa lang, focus on sa pating, pagpapakain, gano'n. May linya-linya din, Opo. Ayun. So, Depende na rin sa sa inyo po. tama. So, yun po, piliin nyo lang kung saan yung hiyang nyo. Tama Opo, yun, yun Sir Dariel. Dariel, ano yung mga advice mo sa mga young generation natin na mag-engage into farming at na-inspired sa inyo? Advice ko po sa mga young generation farmers po natin, magsipag lang po tayo, tapos piliin po natin kung saan tayo masaya. Tapos, yun, gawin natin kung ano yung makakapagsaya sa atin. Wag po natin iasa sa iba. Parang kung kaya natin, gawin po natin. Yun. So, Yun po. thank you, Sir Dariel. Yes po. Yung matutumang Hinday, from accounting tech, nag-shift into farming, nagsubok. Hopefully soon lalaki at lalago dahil syempre tinututukan ni Sir Dariel, at inalagaan ng mabuti yung pababoy nila dito. So, yan, sana po sa mga gustong bumili, contact nyo lang po sila at tandaan nyo po, nandito iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques at iba't ibang farmer hero. Ito na ngayon nakaka-inspire dahil si Sir Dariel, medyo bata pa si Sir Dariel at saka pagka-graduate niya, ito talaga yung pinagpukusan niya din na farming business, yung pagbababoy at pag-vegetable farming at hopefully nakikita niya naman yung future, mayroong Yes po. may growth, Yes po, meron. Ayan. So mula yan dito sa Barangay Ikan, Malasiki, Pangasinan, kasama natin yung farmer hero natin si Sir Dariel Padilla Alcantara. Kaway-kaway tayo sa Dariel. Happy farming! Happy Kita-kits sa farming. susunod na video.